Sinasabi ng host ng event na siya ang perpektong kalaban ni Tarma, may alam na kumitil sa buhay ng anumang target na itinakda niya, anuman ang mangyari. Nakuha ni Kraugle ng Russia ang napakalaking tagumpay sa ika-unang round ng PvP. Tinatanong ni Yura kung ano sa tingin niya, sinasabi ni Grid na mukhang maganda ang specs niya. Gumamit siya ng stealth at tuluyang nawasak, parang yun lang ang limit ng isang assassin. Kung ang isa ay gumagamit ng mga kasanayan ng isang assassin sa isang labanan, ang mga restriction ay nagiging mas malakas. Sa mga sitwasyong tulad ng mga nangyari ngayon lang, hindi man lang niya magamit ang kanyang lakas. Sa tingin niya ay dapat nakatutok siya sa paggamit ng mga shadow na maaaring umatake sa kanyang kalaban habang siya ay nananatiling nakatago. Habang hindi ito magagarantiya sa kanyang tagumpay, mas tatagal pa sana siya. Sa isip-isip ni Lowell na yun ay isang mahusay na pagsusuri. Dahil sa pagharap sa napakaraming top-tier rankers sa buong tournament, umunlad siya. Sa isip-isip ni Grid na hindi tulad ng lalaking yun, ganap na kayang kontrolin ni Kazam ang mga shadow na nakapaligid sa kanya at gamitin ang mga ito sa pag-atake at pagdepensa. Ayon kay Horoi, grabe ang stealth capabilities niya. Kilala daw siya bilang King of Shadows. Siya ba ay isang NPC? Kung haharapin niya siya hanggang sa huli, 100% na matatalo siya. Pero bigla siyang nawala, parang hindi naman siya natakot. Kaya bakit sinasabi ng host ng event na magsisimula na ang second match? Sinasabi ni Grid na gaya ng inaasahan, madali niyang natapos ang laban, hintayin niya siya. Bagamat magiging mas mahirap ang kanyang mga laban, tiyak na makikita niya siya sa tuktok. Sa isip-isip ni Grid sa palagay niya ay hindi ito ang oras para mag-isip ng maluwag. Nasa tournament mode ang lalaking ito, sinasabi ng host ng event na isang matinding kompetisyon kung saan ang lakas ng isang tao ang tanging mahalaga. Malapit na matapos ang matinding round ng 64, laban ng Group 31, Chris at Suron. Ito ay isang laban na may pride ng dalawa sa nangungunang 7 Guildmaster sa linya. Sinasabi ni Suron kung sino ito, hindi ba ito yung number 3 na nakatakas matapos siyang harapin nung 7th Guild meeting. Rank 3rd lang siya dahil sa level niya, sa isip-isip ni Chris na noong araw na yon, tumanggi siyang makipagtulungan sa iba, at siya ay nasa bingit na para mapalayas dahil nasangkot siya kay Grid. Kaya hinayaan niya siya manalo, pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Wala nang dahilan para pigilin niya ito, tatapusin niya na siya ngayon. Sinasabi ni Chris na kahit si Mr. Zibble, second place, nakaluhod ng maraming beses. Malamang may strength na hindi may express sa rankings. Sinasabi ni Suron na parang alam niya na ang kanyang place. Dapat magpasalamat siya sa kanya dahil sa mahalagang aral. Sinasabi ni Chris na gusto niyang sabihin na naangkop din ito sa kanya. Nilabas ni Chris ang kanyang greatsword, ito ang Greatsword plus 9. Sinasabi ni Chris na isang lakas na lampas sa mga numero. Galit na dinuduro ni Suron si Chris at sinasabi nito na hindi ba't pareho yan ang sandata ni Grid? Ikaw, as expected, kakampi niya siya, sinasabi ni Chris na iba ito. Meron siyang plus 8, ang nasa kanya ay plus 9. Sinasabi ni Suron na sa huli, ang parehong sword ay hindi ganoon kalaki ang pagpapahusay. Plus 9 din ang sandata niya, sinasabi ni Chris na sila ay ganap na naiiba. Baka malabo mata niya, naiinis naman si Grid sa pag-uusap ng dalawa at pagtatalo, at sa isip-isip nito na madali ba ang pagpapahusay sa plus 9. Kahit na may enhanced passive skill siya, 3 beses niya lang nakuha ang ganon kataas. Umatake na si Suron at ginamit niya ang Soul Explosion. At sinasabi nito na isasara niya ang kanyang bibig sa labanang ito na isang na-optimize na unique class, ikaw na Taksil. Gulat na gulat at sa isip-isip ni Suron na dahil sa Soul Explosion ng kaluluwa ay sumabog at umaatake sa napakabilis. Pero hinaranggan niya ito ng ilang galaw, hindi ba kilala ang mga gumagamit ng Greatsword na mabagal? Narinig niya na nakatayo si Chris sa rurok ng mga gumagamit ng Greatsword. Sapat na ba ang kanyang mga kasanayan para sa blasted weapon na yun upang masakop ang mga isyu ng may bilis? Sinasabi ni Chris na mas mahalaga ang mga skill ng isa kaysa sa klase. Alam ng lahat bukod sa iyo, gumamit si Suron ng Soul Arrow at sinasabi nito na iniisip ba niya na masisira niya ang kanyang Soul Armor sa isang pag-atake. Mukhang nakakuha siya ng isang kahangahangang piraso ng bakal bilang isang premyo. Taksil, sa tingin niya ba hindi niya kayang talunin ng isang mabagal na Greatsword? Tinamaan si Chris at nagsisiga ito, at sa isip-isip niya na karamihan sa mga atake niya ay walang preparatory movements,
at mabilis ang casting niya, isang battle-optimized class, as expected, medyo mahirap siyang harapin. Ginamit ni Suron ang Soul Transfer at mabilis na nakapunta si Suron kay Chris at sinasabi nito na itigil ang pagpapakita ng gayong kaiyahiyang tanawin at mawala. Gulat na gulat si Grid at sa isip-isip nito na ang bilis niya, hindi siya sigurado kung makokontra niya siya kahit gamit niya ang revolve. Hindi niya mabablock ito ng kanyang sword, dapat niya itong iwasan. Tuluyan ang tinamaan si Chris at napasok ito ng dugo. Minumura at sinasabi ni Suron na kaharap niya ang sword key niya sa harapan. Hindi niya ba alam kung ano ang ibig sabihin ng takot? Siya ay nasa isang kritikal na estado, manigas siya ngayon. Nagpakawala ng Soul Spear si Suron at napapasigaw naman dito si Chris sa natatanggap niyang pinsala. Sinasabi ni Suron na sisihin niya ang kanyang mga muscles sa hindi niya masabi ang pagkakaiba nila. Mamatay na siya, nagulat si Suron at sa isip-isip nito na ang braso niya. Nakapagpalabas siya ng kanyang sword, naalis niya ang paninigas sa pamamagitan lang ng pagsigaw. Sinasabi ni Suron na bastos ka, hindi man lang siya mapaurong sa kakayahan niya. Gumamit si Suron ng Soul Prison para makulong dito si Chris. Sinasabi ni Chris na wala siyang karangyan sa paghinga, hindi laban sa kanya. Kung subukan man lang niya, tapos, dito na siya mamamatay. Biglang nakaramdam ng takot ang burat, at nagpakawala na si Chris ng Tear Ants Oppression. Wala nang nagawa ang burat kundi saluhin na lang lahat ng pinsala. Sinasabi ng host ng event na ang nanalo ay si Chris. Sa kanyang hindi kapani-pani walang mapanirang kapangyarihan, nanalo siya sa tunggalian sa pagitan ng Guildmaster. Sa isip-isip ni Chris na gamit ang greatsword na ito. Kaya niyang lumampas pa, nagbuntong hininga si Grid at sinasabi nito na ang tigas ng lalaki na yan. Ngunit gayunpaman, ang orihinal ay nasa kanya, magpasalamat siya. Sinasabi ng host ng event na malapit na sa wakas ang mahabang first round. Ang kalahati ay matatalo, at ang kalahati ay mananalo. Malapit na, magaganap na ang huling laban ng Round of 64. Ang East's Miracle, at ang Dragon ng China, the fighting genius na si Hao. At sa kabilang dulo, ang halimaw na lumalamon ng mga gintong medalya at naglagay sa South Korea sa overall first place, ay si Grid. Sinasabi ni Hao na pagbabayaran niya siya para sa krimen na tinawag siya ng mga tao na bagong Sky Above the Sky. Tatapusin niya na siya sa loob ng 10 minuto, sinasabi ni Grid na hindi siya sigurado kung ano ang kanyang pinagsasabi, kupal ka, ngunit sa loob ng 1 oras. Matatalo niya siya bago pa maubos ang oras, nagtataka at sinasabi ng mga marites na 1 oras, kinakabahan ba siya dahil si Hao ang kalaban niya? Ang kilalang may pinakamagaling na kontrol maliban sa Sky Above the Sky na si Kraugle. Sinasabi ng isang marites na hindi yon. Si Hao ay may kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na kumuha ng mga item sa kanyang mga kalaban. Ito ang pinakamasama posibleng matchup, sinasabi ni Hao na iniisip niya na tatagal siya ng 1 oras at umaasang manalo. Sisiguraduhin niyang maiintindihan niya ito, bigla naman pumorma si Grid na mukhang tanga at sinasabi nito na ang bagong capsule ng Hesong Group, ang Diamond Nest, ay may amazing na sound system. Naririnig niya pa ang paghinga ng kalaban, kailangan nilang bilhin ito para maniwala sila. Pasugad na si Hao at sinasabi nito na hindi niya akalain na gagawa pa ito ng isang ad sa gitna ng isang battlefield. Hindi niya hahayaan ang isang katulad niya na may title ng isang Sky. Sa isip-isip ni Grid na may 3 sword trajectories. Alin ba ang totoo? Nakaalis na agad siya sa isang tabi, ganang siya kabilis, hindi niya akalain na hindi siya makakita ng tumpak na gagawin at kahit na may eye patch, at iyarot at insight siya. Sinasabi ng system na nakakaranas siya ng paghihirap at nakatanggap ito ng 2,900 na pinsala. Sa isip-isip ni Hao na nakagawa lang siya ng 2,900 na pinsala. Siguradong solid siya, sinasabi ni Hao na ano bang meron sa expression na yan? Hindi ba siya overreact? Sa isip-isip ni Grid na mayroon siyang 70,000 health, kaya hindi yun dapat na isang pinsala. Pero meron ba siyang passive na binabaliwala ang depensa? Pero hindi yun ang dahilan kung bakit siya nagulat. Sinasabi ng system na tumaas ng 0.1% ang experience ng Tiramets Belt. Sa isip-isip ni Grid na ito ay kamangha-mangha, hindi niya akalain na tataas ito sa isang atake lang, kapag ito ay tinamaan ng daan-daang vampira para gawin ang parehong bagay. Siya ay nagpaplano na palawigin ang laban upang mapalago ang ilan sa kanyang mga item at bumili ng ilang oras para sa assimilation. Pero, mas malakas siya kay Bondre at Alexander,
hindi niya akalain na mas pakikinabangan niya siya. Sinasabi ng Blade na si Iarot na bawat atake niya ay medyo maganda. Mahirap hulaan ang kanyang intensyon, sinasabi ni Grid na palagi siyang nagiging patpat kapag nakaharap ng malalakas na tao. Kung wala siyang coolness, magiging stick lang siya talaga. Sinasabi ng Blade na si Iarot na wala siyang magagawa dyan. Selyado pa ang lakas niya, sinasabi ni Hao na ang sword na yon ay good para sa iyo. Inatake ulit ni Hao si Grid at sinasabi ng system na nakakaranas ka ng 2,830 at 2,910 na pinsala. Tumaas ng 0.2% ang experience ng Tiramets Belt, sinasabi ni Grid na kahit na ang experience ay mahusay, ang pagkakaroon ng depensa ng 3-layer ay nabypass at hindi isang magandang pakiramdam. Sa isip-isip ni Hao na hindi ka panipaniwala ang lakas niya. At napapatanong ito kung isa ba siyang ogre. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na kung tatamaan siya ng ganyan, magpakain na lang siya ng experience kay Iarot. Umatake na si Grid at nagpakawala na ito ng kill, gulat na gulat at hindi makapaniwala si Hao at sa isip-isip nito na tumaas ang depensa niya, at nag-a-absorb siya ng pinsala, at may recovery health siya, at overwhelming damage output. Hindi niya hahayaan na atakihin niya siya, ginamit ni Hao ang kanyang kakayahan ng mang-agaw ng items. Ginamit niya ang drop weapon, sinasabi ng system na ang Iarot ay nahulog. Babalik ito sa iyong inventaryo sa loob ng 12 segundo. Sa isip-isip ni Grid na natangay ang kanyang sandata. Pwede niyang gamitin ang mga God Hands at Magic Missile gamit ang mga tanikala. Ginamit niya ang Dragon Breath at napatamaan niya si Grid at sinasabi ni Hao na ito na ang kanyang tagumpay. Napatigil naman si Hao at sa isip-isip nito na naglabas na siya ng bagong sandata. At hindi ito makapaniwala sa nakita nito at batid pa nito na tumatagal ang karamihan ng mga rankers ng 2.5 segundo upang buksan ang inventory at kumuha ng weapon. Narinig niya ang mga manlalaro na may mataas na konsentrasyon ay maaaring gawin ito sa dalawa, ngunit gawin ito sa isa. Imposible yun, napapatanong si Hao kung ito ba ay isang bug? Nagtataka at sa isip-isip nito na mula nang ilabas ang laro wala na siyang nakita na ginawa yon. Paano niya ginawa? Sinasabi ni Grid na hindi mahalaga kung gaano siya nag-aral. Lagi siyang mababa sa average, nakapasok siya sa universidad, ngunit hindi siya makasunod sa mga klase. Sinimulan niya ang Satisfy upang makatakas sa katotohanan. Ngunit iyon ay mahirap din para sa kanya, habang ang iba ay nanghuhuli ng 12-dosenang mataas na antas na halimaw, wala siyang magawa maliban sa pumatay ng 1,000 mababang antas na halimaw. At dahil sa gastos ng capsule, kailangan niyang magtrabaho sa construction. Nakakatamad talaga, pero yun lang ang kaya niyang gawin. Dahil kung hindi, mas lalo siyang walang kwenta, sa isip-isip ni Hao na nakapagpatayo, at nakarating na siya sa isang teritoryong wala pang nakakarating, hindi pa rin niya namamalayan. Ang pinanghahawakan niya ay ang rurok, napahawak pa si Grid sa kanyang bibig at namumula ang kanyang mukhang at sinasabi nito na gaya ng inaasahan. Ang Diamond Nest ng Hesong Group ay may mahusay na assimilation rate. Ang armas equipment ay talagang mabilis, masyadong. Sa isip-isip ni Hao na hindi niya akalain na magiging bulgar siya sa paraan sa kabila nito. Sinasabi ni Hao na nagmumuni-muni upang itulak ang mga limitasyon ng isang katawan. Gayunpaman kahit nakamit niya na ang ganoong kataas, may natitira pa ring kabastusan. Nagpakawala si Hao ng Dragon Breath at sinasabi nito na wala silang karapatang manalo. Sinasabi ng host ng event na na-unlock na ni Hao ang lakas ng Draconian. Pinapakita niya kung ano ang kaya niyang gawin, sa isip-isip ni Grid na ang mga pisikal na pag-atake ay maaaring labanan ng 3 layers, ngunit ang Breath, isang atake na may halong magic power, ay iba. Kailangan niyang umiwas, tumama na ito at mabilis naman iniwasan nito ni Grid, at mabilis na sinundan ng atake ni Hao at sinasabi nito na hanggang kailan niya kayang panatilihin ang yabang na yan. Lumabas ang system na nagsasabi na nakaranas ka ng 3,230, 3,260, 3,470 na pinsala. 3 beses na tumaas ng 0.3% ang experience ng Tiramets Belt. Sa isip-isip ni Grid na isang Draconian pala, ito ay mahusay. Ang experience ay patuloy na tumataas, kahit na delikado, at kahit bumababa ang health niya. Patuloy na umaatake si Hao at sinasabi nito na nararamdaman niya na ba sa wakas ang pagkakaiba ng kalidad nila. Sinasabi ng system na ang half-draconian claws ay nalock ng armor ng target. Pilit itong tinanggal, ang durability ng half-draconian claws ay nabawasan ng 3.
Nagtataka at sa isip-isip ni Hao na isang sandata na nanatiling buo kahit na matapos makipagsagupaan sa high ranker ng mga armas, ay napinsala dahil sa baluti. Hindi ito maari, in the first place, ito ang first time na bumaba ang durability nito. Anong klaseng armor yan? Hindi ito maganda, hindi niya siya mabigyan ng oras na gamitin ang mga God Hands at Black Transformation. Gumamit ulit ng Dragon Breath si Hao, at sa pagkakataong na ito, natama na si Greed. Sinasabi ng host ng event na as we anticipate, nalulula si Greed sa mga atake ni Hao. Sinasabi ni Hao na wala kahit kalahati ng kanyang health ang natitira pagkatapos ng 10 minuto. Lumaban siya ng mabuti, kaya pupurihin niya ang kanyang katapangan. Pero hindi niya ito mabablock, ginamit ni Hao ang Dragon Claws. Nag-counter-attack si Greed at ginamit niya ang Revolve. Napasigaw si Hao at lumabas ang system na nagsasabi na nakatanggap ka ng critical. At nakaranas ka ng 25,600 pinsala, na-activate na ang option ni Elphinstone's Ring. Naka-absorb ka ng 1,280 health, sa isip-isip ni Hao na kalahati ng kanyang health ay kinuha sa isang atake. Hindi lang yan, bukod doon, hindi niya akalain na makaka-counter-attack siya sa kabila ng short distance. Umatake ulit si Hao at sinasabi nito na ikaw, sigurado siya na hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang mga counter forever. Tinamaan si Greed at may lumabas na system na nagsasabi na nakatanggap ka ng critical at nakatanggap ka ng 12,570 na pinsala sa target. Ang target ay nakarecover ng 18,885 na health, gulat at hindi makapaniwala si Hao at sa isip-isip nito na halos 20,000 health ang narecover niya. Anong meron sa kanya? Sinasabi ni Greed na mahirap makipaglaban sa mga taong may mahusay na kontrol. Pinutol niya na talaga ang trabaho niya. Nagpalit si Greed ng Holy Armor at na-activate ang Doran's Rings. Binalik niya na ang 3-layer armor at sinasabi nito na may 40 minuto pang natitira. Ituloy na nila, sa isip-isip ni Hao na pinalitan niya ang gamit niya sa isang kisap mata. On top of that yung timing, technique, and physique. Hindi niya akalain na matatalo siya sa lalaking hindi alam kung anong meron siya. Hindi ka panipaniwala, sinasabi ni Hao na sumusuko na siya. Dumadagundong ang stage at nagwawala na ang mga tao at sumisigaw at sinasabi ng host ng event na sumuko na si Hao, kahit sa sobrang lakas niya. Hindi niya na-overcome ang defensive wall ni Greed, nakapasa si Greed sa first round, sumisigaw at tinatanong nito kung bakit, at batid pa nito na may 40 minuto pa ang natitira, napapamura, at sinasabi nito na bakit, sa araw na ito, isa pang lakas ni Greed ang nahayag sa mundo, hindi naman ito isang magandang tanda.